Kaya dito ka muna niya sabi ng barkada ko. Ito sira-sira, ano ko lang. Nawan ko ng pinto, kaya ito. Sabi ko, pwede na kami dito muna, pangsamantala. Dahil ka ako, pag mayroon na materialis, matayo na akong bahay dyan. Pagpalang araw mga kalingap mga kababayan, ayan nandito naman tayong muli, no? At ayan, kasama pa rin natin Winslow Vlogs at Kalingap Fair TV. Ayan, balikan natin si Tatay Elmer kasi may nabalitaan tayo. Kaya mga kalingap mga kababayan, tara samahan nyo kaming muli sa aming pupuntahan. Let's go. Una ka kasi ikaw naman yung ano dito. Oo. Naging masabilang ito. Saan? Sa kabilang tulay. Oo, so wala dito yung anak mo. Doon pa lagi kaya yung hindi naman dyan nakatakot lang. Katatapos ko lang magdanong kupra. Patrabaho ko yung barkada ko. Grabe naman yung ano nyo, Tatay Elmer. Napit na kami palibas sa Tatay Elmer, no? ito. So, ano yung naging simula ng ano ninyo nung doon kamo sa may-ari ng bahay? O, di ba ang pagkakaalam ko, nung na-vlog ko kayo nung nakaraan, ay nung dati pa, ay inyo naman yung bahay. Oo, sa amin yun. Okay. Ngayon, sabi ko, siniranan nyo, pinapalis nyo kami. Bayaran nyo yung bayong market county. Pinapalis nyo kami, hindi umalis kami. Ibigyan sabihin, dinantan pa kami, susunod din yun. Kaya umalis kami. Marami nakakinig din yung mga tao. Kaya, mabuti nga yung barkada ko dito. Pinapog kami dito. Siyempre, naawa naman. Kaya, sabi sa akin, dito ka na muna. Mag-aaral muna yung mga bata. Sabi ko, pagkakakuha ko ng konting pera, alis na kami dito. Bata niya, nakalis ka dyan, wala kang problema. Dito ka sa amin. Kaya sabi sa akin, may pisto pa dyan yan ng magawa ng bahay, magkay-kayo ka. Kaituan niya, gawin natin yung may, yung puso daw. Para malapit niya ang tubig. Sabi ko, wala kang problema yan, marunong magkakaw magbahay. Kaya sabi sa akin, bukas ka na niya magtrabaho doon. Ituin mo na yung kupra, kaya yun ang tala ko, magdamag. Hanggang ngayon, nakasako na. Kaya sorry ko pala yung ano. Kaya ang tanong ko nga, Tatay, no, ano yung pinagsimulan ninyo nung bahay na tinitirahan mo? Ang sabi nila, nung bayaw ko, pag nagpunta daw sa kanila, yung dalawa, nagalit daw ako. Bakit ako magalit? Yun ang sabi nila. Pero, ang Malaysia ko, nung pangbuhay yung asawa ko, lagi nabanggit nila na binibigyan daw kami ng pera. Sabi ko, hindi ko alam yan eh. Tanungin yung kapatid mo, hindi ko alam yan. Kahit yung barkada ko. Sabi ko, kakayang mangingi ako na kaya ko pa magtrabaho. So yung bahay nyo na yun doon, di ba sa iyo yun? Oo, ginawa ko yan. Oo, ginawa Kami mo. mag-asawa. Kami naman lang mag-asawa magtulong yan. Kahit kinitingnan kami, pinapabayaan ko lang. So nasabi mo kanina na sira na yun. Sinira nga nila yung dito sa side. Ano yung, hindi ka ba nagdemanda, gano'n? Oo, nagdemanda ko. Ano sabi? Sabi nung yung DSW, pag hindi niya nagsunod siya, mabibilang ko. Sabi ko, kasalanan yun eh. Dapat ka ako, kinausap ako. Pinunta ko doon, nariglo na kami. Ariglo na, okay na. Pero, hindi na ako yung pupunta. Tayaw ko na. Eh, paano yung sinira na bahay mo? Balang ako niyan, sa inyo yan. Kaya kapag gawang bahay, Hindi ka man lang binayaran? kaunti man lang. Anong minuting yan namin? Pero okay na. Kaya sabi ko, okay lang sa akin yan. So ngayon, itong bahay na to ay, ano to, inyo na rin? Hindi. Para nakaya lang ako dito. Kaya dito ka muna niya sa barkada ko. Ito sira-sira, ano ko lang.
Nawan ko ng pinto, kaya ito. Mm. Sabi ko, pwede na kami dito muna, pangsamantala. Dahil ka ako, pag mayroon na materialis, matayo na akong bahay dyan. Kaya nag-iipon-ipon ako ng bulga. Yung kukulamber. Yung tagisi. Yung Yun yung... kumbaga nakukuha sa yung sa bukid mismo. Oo. Ayun. Sabi ko ba sa iyo, yung tagisi yun, no? Sabi ko, salamat na nawa kami sa amin, na ayun magama. Kaya kanina nga, nag-tingkad ako ng kupras. Papa niya, sabi ng bunso ko, may dadalang isda 3. Sige sa kami, hingi dyan sa ibang kalaglaot. So sa trabaho mo na ano yung permanenteng trabaho mo talaga? Minsan, karpintero, mason. Pero minsan lang. Pag minsan-minsan niya. For extra, siyempre, may ang kontrata. Tapos, budget. So hindi ka naman pwede sa malayo kasi Ginawa ko ako nung barkada ko sa Cavite. Sabi ko po, kaya ko pa sa magtrabaho. Ang kaso lang kako yung dalawa mong anak. Wala mag-alaga. Dito muna ako sa Bicol. 750, libre ng pagkain, tulugan. Ayaw kong maglayo, layaan ko dalawa kong anak. Wala ka bang pwede pagkatiwalaan dyan sa dalawa mong anak? Minsan yung kibilas, kung naglawat ako, yung kibilas. Hindi, yung permanente ba na papagkatiwalaan na padadalan mo lang, ganito, ganyan? Mayroon, malayo galing sa umadkad susugon. Kaysa ganito naman yung sitwasyon nyo dito. Ayan mga kalingap, mga kababayan, yung sitwasyon nila rito, palipat-lipat. Diba? Ganito. Oh. Yan ginawa ko na yan. Oh, diba? Pagsamantala. So siguro kasi ang ano dito, tatay, yung dalawa mong anak, yung mabigyan sila ng tamang pagkain. Kasi kung ganito yung nagiging sitwasyon ninyo, tapos yung iyong trabaho naman dito, kamo ay hindi naman yung araw-araw, paminsan-minsan lang. So yung hirap na pinagdadaanan mo, dadanasin din ng mga bata. Yun nga eh. Ang naano kasi natin dito, yung kapakanan ng mga bata, lalo na yung isa medyo, di ba? Oo. Siguro, di ba dun sa una nating pag-uusap, meron ka naman mga anak na malalaki na, may pamilya. Sila ba ay... Sapat man yan sa na gusto man nila. Sabi yung isa, magtapos muna ako pag-aaral. Kailan pa? Anong grade pa lang yun? Paano yun? Grade 4 na yun. Grade 4 pa lang, nakko. Malayo-layo pa yan, tatay. Dinala ko na doon. Tayo nga pa kabit ako. Oo. Nung umuwi na ako, takbo sa akin, 3 beses. Sabi nung bayaw ko noon, kuya niya, baka may problem yung gabi. Maglakad yan, di ta alam kung saan pumunta. Isama mo lang niya. Sinama ko na lang. Dito ko naman pinarap. Sabi ko, bayaw mayroon talaga ka kang... Hindi, doon sa mga anak mo, hindi sa ibang tao, sa mga anak mo. Niniwan ko. Oo. Magyama. Alam mo, tatay, sabihin na natin na ganun kasi siyempre nakakapiling ka niyan. Ito akin, payo ko lang naman kasi para sa akin, ang iniisip ko dito yung kapakanan ng dalawang bata. Unang-una, mga babae yan. Sa mapapagkatiwalaan naman, alam ko naman na mayroon ka mapapagkatiwalaan kasi ilan yung anak mo na may mga pamilya na? 5 yung may 5. Magkakalayo ba sila? Hindi, malapit sa mga may lutid na binili. Parang isang compound, di ba? So mapapagtulong-tulungan nila yon. Yung sa akin kasi tatay, yung magiging maayos ang sitwasyon ng mga bata nang ikaw yung magpo-provide sa kanilang mga pangangailangan, di ba? Kaya ikaw dalawa, kayong dalawa kako, yati ka mo doon sa kuya nyo dahil kako, meron sa'yo mag-alaga, ako magtatrabaho. Ngayon, okay naman. Kaya nga, alam mo tatay, hindi itong mga, ilang taon na yung panganay? Dalawang ito, ilang taon na sila? Yung isa, mga 11 na. 11 yung isa. 8. Di ba? 11 tsaka isang 8 years old. Ayon, kailangan nila
na mailagay sa maayos na kalagayan, na hindi sila halos magkukulang sa pagkain. Hindi naman sa pinangunahan kita, tatay, ano. Ang ibig ko kasing sabihin dito, meron kang mga anak na kumbaga willing naman ba sila na alagaan itong dalawang nilang kapatid? Gusto. O willing naman sila na alagaan pala itong dalawa nilang kapatid. So ang itong dalawa mong anak na maliit ang magdidesisyon dito, kundi ikaw. Isipin po natin yung kinabukasan ng mga bata. Kasi mag-isip ako ngayon na linggo, pupunta ko doon. Kapag ko yung transfer, doon ko na paaralin. Yun ang pinakadabis, tatay. Kasi makapag-focus ka sa iyong trabaho. Kasi kung ganito, ganyan, nasa trabaho ka, iniisip mo yung kalagayan ng dalawang bata na walang nag-aasikaso, di ba? Kasi, oo nga, mahal mo yung mga anak mo. Pero, yung mag-aasikaso, ang kulang. Kulang talaga. Hindi mo naman kakayanin na nagtatrabaho ka, asikasuhin mo pa sila, pabalik-balik, pupunta ka, ganito, ganyan. Di ba? Yung ginawa ko Mas maganda yun, tatay, na nakapokus ka sa trabaho mo, na hindi ka nag-iisip na yung mga anak mo o yung dalawa mong anak na tong maliliit, papaano na kaya, kumain na kaya, nag-almusal na kaya, naligo kaya, o anything, pumasok kaya ng school. So, sa ganitong sitwasyon kasi, tatay, unang-una, mapapabayaan nila yung pag-aaral. Oo nga. Pangalawa, yung sa pagkain nila hindi mo alam kung okay ba, maayos ba yung kanilang pagkain. Okay lang sana kung mga 19 to 17, 16 ganyan. Hindi maliliit pa, 11 saka 8 years old. Di ba? Pero sa ko naman, kahit ako ganito, hindi naman sila nagugutom sa pag ko dito sa kanila. Hindi naman nga sila nagugutom, pero kulang pa rin. Oo, kulang sa Kahit hindi mo aminin, tatay, kulang pa rin. Kulang. Diba? Ayun. Sabihin na natin na kumakain sila ng 2 beses isang araw, 3 beses isang araw, sigurado ba tayo na sapat yun para sa kanila? Kulang pa yun. Oh, di ba? Yun yung pinaka-importante kasi, tatay. Marunong naman yung dalawang habing magtipid-tipid. Natural yan kasi natuturuan mo nga. Ang ibig kong sabihin dito, tatay, no? Sabi ko nga, hindi naman sa pinangunahan kita, yung sitwasyon. O katulad niyan, yung bahay nyo doon pinakialaman, di ba? Tapos ito ngayon, nakikitira kayo. Ngayon, ang tanong, pag binawi ito, sabihin na may titira diyan. Ang sabi sa akin, mag-ipon ka na niya ng material. Oh, di ba? Sa ito, aalis nito, tagalagyan ng puso. Oh, di ba? Sabi ko, walang pwede matagal pa. O kaya nga hanggat mas maaga, tatay. Nag-aaral na ako. Ito, suggestion ko lang sa'yo. Total, willing naman yung mga anak mong malalaki na, may pamilya na, gano'n, at magkakalapit naman pala sila. Yun yung pinaka-the best dito, tatay. Magdesisyon ka para sa iyong 2 anak. Kasi future nila, or kinabukasan nila, ang iisipin natin dito. No? Ulit-ulitin ko, hindi naman ako kumbaga, hindi ko naman kayo pinangunahan. Yung akin lang, suggestion ko lang naman. Alam, tatay, pag maging mapalagay ang loob mo dito sa 2 mong maliit na anak, yung alam mong may nag-aasikaso sa kanila na okay sila, makakapag-focus ka sa iyong hanap buhay, at alam ko, manunumbalik ang magandang kalusugan at magandang kaisipan mo. Sa ngayon, alam ko, tatay, litong-lito ka. Medyo ganyan ang hindi ako natutulog. Oo. Kahit hindi mo aminin yan, tatay, nakikita ko sa inyong kalagayan. Nag-iisip ka, ano ba yung sitwasyon ko? At ayun nga, ang dito sa iyo, tatay, nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi ka nakakapag-isip mag-asawang muli. Ayaw ko na. Kumbaga, gusto mong ibuhos dito sa 2 mong anak yung pag-aaruga sa kanila. Yun na lang lalagaan ko. Hindi na ako mag-asawa. Very good yan, tatay. Ilan taon ka pa lang, tatay? 62. Oh, 62. Bata pa. Sabi nga sa akin ng kapatid ko dyan sa may college, magkasawa ko mano, sabi ko, abo na. Pero kaya pa. Kung sa kaya. Kaso lang, ayaw ko na. Tumitigas pa. I mean, Minsan. tumitigas yung tuhod ba? Lahat na. Okay.
So, okay pa, okay yan, Sabi ko tatay. na, ano, Pero yan pinaka-the tama best. na yun. Oh, yung pinaka-the best nga, masabi ko na, salamat kasi inisip mo ang kapakanan nitong dalawa mong anak na maliliit, no? Kaya ang pinakamagandang gawin, tatay, para sa akin, ikaw ang magdesisyon, suggestion ko lang, itong dalawa mong anak ay iano mo doon sa mga anak mo na, Nagano ano. yan sa barkada ko. Sayang nga, wala sila rito eh. Nagano yan sa barkada ko. Hindi ko, pare, inisip ko ako, iatid ko kakong dalawa ko doon. Tama yung sabi mo, ikaw niya mag-desisyon. Hindi ko, pagkaka akong konting pera, punta muna ako doon. Kung ang kailangan ng principal doon, kuka ko dito. Kasi, Parang pagbalik ko, okay na yan. ganoon lang. Kasi ang inaano natin dito, yung sitwasyon ng dalawang bata. Yung maalagaan sila. Minsan nga, kulang ako sa pag ano sa kanila, yun, yung pagturo, tapos siyempre, manap buhay, magbasa, minsan kulang ang pag-ano ko. Kahit hindi diba? na pagtapos, Oo, di ba? Ganun yung tatay. Sayang, wala dito yung dalawa, no? nandun naman sa ano, sa bilas, Nakausap sana natin, nakakwentuhan. hanggang sa mayayain dahil iba. Kaya pinapabayaan ko na lang yung minsan, ninutusan doon mag, ano na, Lucille, Sayang nga. palagi sila doon. Di natin. Pero naglalakad lang sila doon. Oo, Saan ba yun? nandyan may Francis, yung parte. Ano yung pangpang na? Ang pang na yun. Grabe, no? Palagi sila doon. Kaya nga, isa kapag trabaho ako kung nandun. Ayan, Tatay Elmer, may ano ba kayo dito? May bigas pa? Man dyan. Meron pa naman. Bukas nga, pagtatrabaho ako doon. Ikabigay lang ng bigas naman. So ano yung pinaka-importante dito sa inyo? Bigas talaga. Bigas talaga, di ba? Yun yung pinaka-importante. Sa tingin mo, yun yung pinaka-importante. Walang problema. Oo, pero sa akin, sa amin napapansin, nakikita namin na hindi lang bigas ang kulang dito sa inyo. Kulang na kulang kayo sa lahat ng pangailangan halos. Tipid-tipid na nga yan. Oo, di ba? Kasi dito nasanay na tayo sa meron lang tayong bigas, okay na, ano yung makuha natin ng ulam diyan. Meron tayong asin, toyo or kung nyog, o di ba? Sabi nga may mantika lang, lagyan mo ng asin, tsaka toyo, adobo ang labas, di ba? Pero tatay, kulang na kulang 'yun. Di ba? Lalong-lalo na dito sa dalawa mong anak na maliliit pa. Kaya ngayon tatay, meron akong konting ano sa iyo, no? Yan. Meron tayong ano dito, konting bigas. Yan. Tanggapin niyo yan tatay, pandagdag ng ano niyo sa bigas ha. Ayan tatay, ay galing yan kay Kuya Bal Santos Matubang. No, pinaghahati-hati natin yan. Maraming salamat. Yan, para maibigay o maipaabot sa mga kagaya ninyo na alam namin na talagang kailangan. Pero tatay, suggestion ko lang sa sitwasyon ninyo dito sa ngayon na kumbaga ano na yung unang pag-vlog natin, yun medyo masasabi ko pa na okay pero hindi pa rin okay, pero ganun pa man okay yung kasi sarili mo sana, pero sa hindi inaasahan na pangyayari, no? Biglang Ganitong nangyari sa amin. oo, di ba? Kaya ngayon yung may susuggest ko sa iyo tatay, ulitin ko, mas maganda na doon sa mga anak mo na malalaki na pansamantala mapunta mo na itong dalawa mong anak para makatulong na rin sila. Kasi ikaw naman ay maghahanap buhay, no? Kaya tatay, lagi ka pong mag-iingat kasi may dalawa ka pang anak na maliliit, no? Nag-ingat ka palagi sa mga lalong-lalo na sa pagpunta mo sa iyong trabaho, kasi dito naman sa ating lugar ang ano natin dito ay talagang grabe ang ating mga na trabaho dito, mabigat na, mura pa ang sahod. Diba? Titiyaga na lang ta. Kailangan talaga magtiyaga.
Kaya sana sa next, malaman ko na nandoon na ang dalawa mong chikiting na yan, no? Kasi kailangan na talaga ang maayos na, kumbaga, matitirahan. Hindi yung ganito na, ay, katulad nga, pinaalis na naman kayo dito. O, saan na naman kayo susunong? Pupunta na naman kayo doon, sana magtatayo ng maliit na kubo, tapos ganun pa rin magiging sitwasyon. Nako, grabe ang ano ninyo kalagayan, sitwasyon, tatay. Kaya yon, ulitin ko, salamat kasi hindi ka na nag-isip mag-asawang muli. At tinutuon mo na dito sa dalawa mong malilit na mga anak ang iyong sarili. So, tatay, maraming salamat. Salamat sa inyo, dala nyo. Oo, lagi ka pong mag-iingat dito, ha? Po. Sayang, yung dalawa mong anak, hindi natin nakapiling o nakausap. O, sige, okay lang. Sige, maraming salamat. Okay. Maraming ganong pagsubok, di kakayanin para santos matubang. Hindi ka iiwan, taos pusong tutulong. Nagtatakap na siya sa ating mga puso. Santos matubang. Isang tao naniniwala na maski na kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo katugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo. Ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal, na walang sawang tumutulong na may pag-usa. Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa. Nakasubaybay kami lagi na handang tulungan ka. Maraming manang pagsubok, di kakayanin niya para santos matubang. Hindi ka iiwan, taos pusong pagtulong. Nagtatakap na siya